Yon, what's up everyone? Welcome to the vlog and medyo kakaiba yung vlog natin because tonight sasamahan natin yung kaibigan natin, susuportahan natin si Mark or si Kram sa kanyang ultra marathon. So una niyang ultra marathon to. So tatakbo siya from Tagaytay going to Cavite or Kawit Cavite yung finish line. So ang gagawin ko ngayon or ang role ko dito is i-support siya and yung mga ka-team niya na ma-provide yung mga kailangan nila sa aid station like drinks, hydration. Yun ang goal natin sa ano to. Susubukan ko i-share sa inyo kung ano yung ginagawa nila sa ultramarathon. Para sa mga hindi nakakalam, ultramarathon distance na lagpas pa ng 42 kilometers, which is the marathon. So any distance na lalagpas ng 42 kilometers is ultramarathon. Yung distance ngayon is from Tagaytay City to Kawit Cavite. It's around 50 plus kilometers. So ultramarathon na yun. Ngayon, eto sa vlog na to, samahan nyo ako, share ko sa inyo mga gagawin natin sa kalye, sa kalsada, kung ano pa. Tara! So dito tayo sa Tagaytay ngayon and yan, nag-warm up na si Mark. Medyo marami sumasali ngayon sa ultramarathon. Alam niyo na medyo nasa running era pa rin tayo. So ako hindi pa rin ako nag-ultramarathon ulit kasi more on cycling pa rin tayo. So May tanong pa po ba? 50 po. Tingnan nyo na lang po sa Strava. Pero... hindi 50 kilometers yan. Parang may konting... 50 kilometers may konting malapit. lagpas yan, mga 55 siguro. Yung emergency contact number po, nasa race team nyo po if ever magkaroon kayo ng problema. Then sino po yung mga relay? Punta po dito sa harapan yung mga relay, yung magkaka-partner. Para po malaman natin kung sino-sino sila. Alam po, punta na po tayo dito sa may starting line. Dito pa sa kaliwa, kakaliwa po tayo. Yan. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright, so nakaalis na sila. Nakapag-start na sila. Tayo, susunod na tayo. So, mag-isa lang tayo ngayon. Pero tara. So, magdadrive tayo. Ang goal natin makapag-provide ng support sa kanila or ng aid. So, 15 kilometers muna bago pwedeng mag-support. So, ano natin. Driving na tayo. So matagal na ako hindi sumasali ng ultramarathon. Actually twice lang ako nakapag-ultramarathon. The reason bakit ako hindi nagsasali sa ultramarathon is feeling ko bumabagal ako. Kasi yung training ng ultramarathon is talagang back-to-back long runs. Okay naman siya, magandang event for endurance, 'di ba? Para sa mga endurance athlete. I think ang bagay dito si Mark Arthur. Si Mark Arthur kasi diesel engine din yun eh. Talagang the more na tumatagal siya, the more na nagiging stable siya or mas pamatagalan talaga. So tara, sundan natin sila. Tingnan natin kung ano mangyayari sa gabing to. Mahaba-haba pa yung gabi natin. Alright, nandito tayo sa Silang. So tumatakbo pa rin sila. So eto na yung masayang part dito, yung mag-aantay ka. So tambay muna tayo dito.
Alright, so we're at the 15-kilometer mark. Dito sila pwedeng makareceive ng aid or tulong from the support vehicle or the SAG, tawagan namin sa ODAX. So, antayin natin si Mark dito. Dadaan siya dito anytime now, so it's 45 minutes past 12. So, anytime dadaan siya dito. Kailangan? Ano na? 14 kilometer na. Wala kang kailangan? 15 na yan. Wala pa naman, 15 na. 15. O sige. Refill lang ako konti. Ay, ako ka natin. Thank you bro. Sino ba? Si Aaron nandiyan sa likod mo? Malayo pa sila. Okay. Nandun sila sa ano. Thank you. Malayo pa sila o mauna na ako sa aid station. 20 kilometers yata yung susunod eh. 5 kilometers Actually, away. ano naman sila pre? Andito yung mga, yung nasa unahan kanina, kaya dito ako tumigil. Ito yung pang 15. Dahan-dahan lang, sige. Stretch konti. Kaya naman pre. Inaano ko lang yung pacing ko. Oo, tama lang yun. Nakuha ko yung rhythm eh. Nung nakuha ko yung rhythm, dinedire-diretso ko na. Okay. Alright, Alright, let's do this. push lang. Sige, ako na. Go. Almost 1 a.m. Kadaan lang ni Gram. So nakaka 15 kilometers na siya. Magkikita kami sa susunod na aid station which is sa 20 kilometers. Okay. Nai-miss ko ba mag-ultramarathon? Actually hindi. Hindi ko siya nai-miss kasi hindi pa siguro. Somehow like 10% ganyan pero hindi pa siguro. Ayun, may Army Navy dito tsaka Dunkin. Teka, bibili akong pagkain dito. Ay. Alright, so I got my food and may kape na tayo just to stay awake and wag makatulog. So yun ang goal natin for tonight. Lipat tayo sa susunod na aid station. 25 kilometers. Saan tayo makabangga? Halfway. Diretso ka na? May kailangan ka? Diyan lang pre. Dito yung gel sa loob. Sige. Nagtugo ata yung nipple ko. Hindi ka na gano? Hindi ako nagkakapaglagay. Ayaw na. Vaseline or ano? Ayaw na. Hindi, tama yung kanina. Tama na yung kanina eh no? Yan. Mali lang ako nahugot. Yun. Ibuso tayo nito. May kailangan ka? Wala kang kailangan. Kuha ko towel. Mababa. Pero at least Magpapatag na yan eh. Malapit na magpatag. kalahati na. Baka mag-4-1 ako niyan pagka last mga ilang kilometro. Sige lang. Pareha meron ka dito Sige lang. Kumain na ako. May kape na rin ako. Madali. Bahala. Pag may kailangan ka, sabihin mo lang kung ano. Oo, ito lang naman. So parang Vaseline kailangan mo dyan sa ano mo. Hindi na. Okay na yan. Kaya mo na yan. Kaya na. Yung pwesto ko dun. Sarap na upo kanina eh. Sarap na upo. Alright, so kakalampas lang ni Kram ng kilometer 32. So around 20
kilometers pa so ang tatakbo niya. So hindi naman yan eksaktong 50 eh. So lalagpas pa yan. Okay naman siya. Medyo nag-run walk na siya. Dahil kakatapos lang nga niya ng ng marathon last week. So medyo mabigat pa yon. Kung tatanungin mo ako, hindi advisable na mag-marathon ka a week before ng ultramarathon. So galing siya Legazpi City sa Albay and nag-marathon siya last week. So ngayon, ito naman. But he's doing good. Malapit na siya. Kakaandar lang natin. Magkikita kami sa susunod na aid station which is kilometer 40. Dito na yun sa bayan ng Imus. Alright, so we're here at kilometer 40. Ilang kilometers pa. Madilim. Nakaiglip na rin ako. Medyo gising na ako ngayon. So it's 4:28, almost 5 a.m. na. Still around 10 plus kilometers to go. Konti na lang yan, konting push lang yan. Pero ito na yung part na mahirap eh. Ito na yung part na pinipili na ng event na to kung sino yung magpupush at hindi magpupush. Dito na yung may mga sumasakay, may mga natutokso na sumakay sa kanilang mga support vehicle. But for us, hindi natin gagawin yun. Tuloy lang yung laban. Pasok ka sa Bacoor. Hindi yan. Wala na. Sa pasok. Mga pinakayan na dapat. In 40 minutes, araw na eh. Konting gapang na lang. Clip na, Brad. Sige lang. Nakaiglip din ako. 30 minutes din. Kaya okay nga eh. Gising na gising ako ngayon. Power nap, no? Oo. Uminom akong kape. Kaya tulog. Nakatulog ako. Pagising ko. Pag tama ng kape, gising na gising ako. Sir, morning. Yan na sila. Okay na. Ano yan? Alright, so banat ulit tayo. Nakahiglip ako. Pinupulikat na daw siya. So teka, punta rin to. Pinupulikat na daw siya. Pero kaya naman yan. Gapang na lang. Minsan, kapag talagang hindi perfect yung ensayo mo, kailangan mong i-adjust yung expectation mo. So ngayon, ang goal lang naman is matapos and makarating sa finish line nang walang maging aberya. Nag-usap na kami after siguro mga 5 kilometers kasi mas hirap na siya. So mas kailangan niya na ng nutrition, ganyan. And naglagay na rin siya ng efficacent oil para mawala yung pulikat. Pero sabi ko natin, paano ba nawawala yung pulikat? Eventually na-realize ko hindi pala nawawala yung pulikat. Pupulikatin ka. Ano lang talaga, depende kung gaano ka matiisin or kung gaano mo titiisin yung sakit. So marami na nagsasuffer ngayon, marami na naglalakad sa mga nakikita ko. Sa Bacoor tayo magkikita-kita. Ito may mga grupo ng mga babae na naglalakad na. Napansin ko lang when it comes dito sa ultramarathon, tapon talaga yung form or yung running form. Talagang ano sila, kumbaga bahala na yung form, basta makagapang lang, matapos lang, ganun lang siya. Hindi na importante yung running form. I think that's one of the reason bakit din ako tumigil dito, dahil gusto ko pang mag-improve or gusto ko pang bumilis yung takbo ko. Pag kasi laging ultra yung pinaghahanda mo, hahaba yung endurance mo pero hindi ka bibilis. Yun yung natutunan ko. Medyo sumisikat na yung araw. It will be way harder kapag ka mainit na, kasi mas lalo ka magka-cramps. So ang discarding ginawa ko na lang sa kanya is binibigyan ko siya ng kape, kasi yung kape somehow magkikik sa'yo yun eh, sisipa sa'yo yun. Just make sure na black coffee lang or yung talagang walang gatas, kasi pag may gatas yan, doon pwedeng ma-upset yung tiyan mo. As long as it's black, walang ibang halo, yan, okay yan. So ako naman, nakaiglip ako, so yung power nap ko, gising na gising ako ngayon, ready na ako. I think konti na lang to, konting push na lang to.
Kilometer 40 yun. This will be around 43, 45 ang hula ko bago matapos. So hindi siya magiging madali pa rin talaga. So there's a group of runners doon, tumatakbo yun sa malayo. Yun sa nakita. Yun lang, baha. Parang hindi bata pwede hindi sasasaw yung paa nila, parang kailangan ano. Buti nila may sasakyan, may dala sa extra medyas dito. So ito yung importante pagka may support ka. Yun ang maganda. So nasa Bacoor na tayo, pag dumaretso sa Pote, we're going to turn left and then diretso pa papasok sa loob ng bahay ng Bacoor. So dito sila magto-turn, ayan yung left turn pa ulit. Ito pa sila tumatakbo. Wala na, wasakan na talaga to. Alright guys, so umaga na, may araw na. So mahirap na to pag inabot pa ng init. So it's 5:37 and hopefully matatapos to before 8 tapos to. Or around 7:30 ganyan. Gusto mas patuloy-tuloy na to. So we're just like 8 kilometers away siguro, ganun, or 6 kilometers away na lang sa Aguinaldo Shrine. Doon matatapos to. Antayin ko lang siya dito, tapos isang beses ko lang siya aantayin. Huli na yun. Pauwi na tayo. Hi. Morning po. Konti na lang. Okay lang, sir. Mahirap nang batiin yung mga tao kasi pagod na sila. Parang pag ginigrit mo sila, parang ano na sila, hindi mo na alam kung matutuwa sila or pagod lang talaga sila. Konti na lang kasi. But I know how it feels, ganyan talaga. Kaya pinipili din natin, minsan baka na-offend sila pag sinishare natin sila. So ako kasi parang minsan ayoko nang kausapin ako, but alam mo naman, minamotivate lang natin sila. Ayan na, tumigas na. Sige, alam yan. Konting padyak lang yan. Morning, sir. Morning po. Sakit, ang putang na talaga umano eh. Nanigas pa. Yung alam mo yung tipong wala kang magagawa kundi ibaba mo talaga. Sakit. May pag-uklat ko ka na, ganyan, para maano ka, malibang ka. Oo. Sige, sige. Thank you, bro. Dito tayo doon. At ayun na nga, maliwanag na at pinupulikat na siya. So, huling push na naman to. So siguro, within an hour nandun na kami. Nakauwi na kami. Konti na lang din. So it's been a long night. Salamat sa mga nanonood. Sa kung nandito po kayo sa part ng vlog. I hope na magustuhan nyo ang ating kwento. Let's go. Let's do this. Ano yan? Sige, sige. Ayan. Banat. Banat. Low carb, low fat na. Alright, so if umabot kayo sa part ng video to, maraming salamat sa panonood. Salamat sa pagtambay sa aking vlog. So this is the story of ultramarathon, takbo Sabado. And I hope nagustuhan nyo tong kwento na to. So
andito pa lang kami sa Binakayan, so it's about mga 3 kilometers away dun sa finish line. So inaantay ko lang siya, and then just to make sure na okay na lahat ng kailangan niya, and then dadiretso na ako sa finish line. Mga susunod na video na makikita nyo is makakuha na sa finish line, enjoying the moment nila. So thank you guys for watching. I hope na natutunan kayo kahit paano sa kwento na to. I hope nagustuhan nyo yung kwento na to. And sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please make sure to subscribe. And kung gusto nyo yung Takbo Sabado, every Saturday running content tayo. Thank you for watching.